So, magandang araw, class. Welcome sa ating panibagong talakayan na Pilipinas bilang kasapi ng UN. Pa-next po. Pa-next, ayan. So, syempre, bago tayo magsimula sa ating talakayan, kailangan natin simulan ng ating araw sa isang panalangin. Rory, maaari mo bang pangunahan ng ating panalangin? Okay, so iyuko po natin ng ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin. Salamat po sa pagkain and salamat po sa mga lessons and informations po na amin pong matututunan sa araw ngayon. Nawa po ay gabayan niyo ang aming guro, Panginoon, upang ma-provide yung mga knowledge na dapat niyang i-provide sa amin. Yun lamang po. Amen. Amen. Pa-next na slide. Yan, magandang araw SS3A. Welcome sa ating panibagong talakayan. Pa-next na slide, please. Meron bang liban sa ating klase ngayong araw, class? Tony? Ginagagala ko pong sabihin na walang liban sa ating klase ngayong araw, ma'am. Magaling at walang liban sa ating klase. So, syempre, bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko marinig sa inyo kung mayroon ba kayong nababalitaan ngayon sa ating mundo. Meron bang balita kayong nasasagap, class? Sino nagtataas? Yes, Aris? Ma'am, yung price po ng gasolina po, hindi po pa rin bumababa, pero patuloy pa rin pong tumataas. And sabi po, parang aabot po yata ng 100 per liter yung gas. Yan, ma'am. Magaling. So, mahalaga na updated tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran sa gantong panahon. So, pa-next ng slide. So, pakibasa nga ang ating layunin, class. Aris, pwede mo babasahin ng ating layunin ulit? Sa katapusan ng aralin, 100% ng mga mag-aaral na may humigit kumulang na 75% ng antas ng kaalaman ay inaasahang natutukoy ang kahulugan at layunin ng United Nations, napapahalagahan ang pakikilahok ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaunlaran sa buong mundo, at naipapakita sa pamagitan ng malikhaing gawain, halimbawa slogan, infographics at suporta sa mga layunin ng UN. Next slide. Pero bago tayo tuluyang dumako sa ating aralin, nais kong malaman kung mayroon ba kayong natutunan o natatandaan pa sa ating nakaraang aralin. Maaari bang basahin ang panuto, class? Maria? Balik-aral. Basahin ang bawat pahayag. Ipakita ang thumbs up kung sa tingin nyo ay tama. At, ma'am, nawala po yung presentation. Wala. Okay, sige, ako na lang ang magbabasa ng panuto. Okay? Basahin ang bawat pahayag, ipakita ang thumbs up kung sa tingin nyo ay tama at thumbs down naman kung mali. Pagkatapos, maging handa sa maikling paliwanag ng iyong sagot. Ang unang salaysay ay ang United Nations ay isang samahan ng mga bansa na naglalayong mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Thumbs up ba or thumbs down, class? Thumbs up. Bakit thumbs up, Jana? Bakit thumbs up ang iyong sagot? Ma'am, kasi po, tama po yung yung tawag dito, yung statement na yung United Nations ay samahan po ng mga bansa
na naglalayon or may yung mga bansa po na 'to may iisa silang interes, kaya po sila nagsama-sama. Tama. So, sa pangalawa namang pahayag, tanging iisang bansa lamang ang kasapi ng United Nations. Ito ba ay thumbs down or thumbs up, class? Thumbs down, Julius. Bakit thumbs down ang sagot mo, Julius? Dahil ang nabibilang dito kundi marami na bansa, if I'm not mistaken po nasa 90 plus yung kasapi Tama. nito. Okay. Para naman sa panghuli, ang Pilipinas ay isa sa mga orihinal na kasapi ng UN noong 1945. Thumbs up or thumbs down, class? Thumbs up. Okay, pa-next slide. Magaling at meron pa kayong natatandaan sa ating nakaraang talakayan dahil ang ating nakaraang talakayan ay konektado sa ating talakayan ngayong araw. Ang Pilipinas bilang kasapi ng United Nations. Ayan. Noong 1945 sumali ang Pilipinas sa UN. Ang Pilipinas ay naging kasapi ng United Nations noong 1945, specifically noong Oktubre. Kasabay ng pagtatag ng United Nations ay ang pagtapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bilang miyembro, may mahalagang papel ang bansa sa pandaigdigang komunidad. Ang Pilipinas din ay aktibong kasapi, nakikilahok sa iba't ibang proyekto. Lumalahok ang Pilipinas sa iba't ibang proyekto at programa ng United Nations na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mundo. And syempre sa advokasya, isinusulong ang kapayapaan syempre at ang kaunlaran. Tinataguyod ng bansa ang kapayapaan, karapatang pantao at napapanatiling pag-unlad. Next slide. Syempre, mayroong benepisyo ang pagiging kasapi ng United Nations. Kumbaga, mayroong benefits ang bansa na kasali sa UN. Syempre, una yan, access sa international support at resources. Nakakatanggap ang Pilipinas ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng United Nations tulad ng pondo, teknolohiya, at kaalaman para sa kalusugan, edukasyon at disaster response. Syempre magandang benefit na yon para sa Pilipinas sa magkaroon ng pondo. Pero saan ba napupunta ang pondo ng Pilipinas? Mahalaga din na mayroong kaalaman ng Pilipinas lalong-lalo na sa kalusugan at edukasyon dahil ang edukasyon at kalusugan na isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay ngayon. And then syempre sa disaster response, kailangan na maalam tayo sa mga dapat gawin pagka nandiyan na ang disaster. And syempre pagkakaroon ng boses sa mga pandaigdigang usapin, nagkakaroon ng bansa na ipahayag ang kanyang opinyon at paninindigan sa mga isyong global tulad ng kapayapaan, karapatang pantao at klima. Ngayon ba is bumaboses ba ang Pilipinas pagdating sa kapayapaan sa nangyayaring war sa Middle East, class? Nagkakaroon ba ng boses ang Pilipinas, class? Paano nakakatulong ang Pilipinas na makamit yung kapayapaan sa war na nangyayari ngayon sa ibang bansa? Anyone, class? Julius? Sa tingin ko po, ma'am, isa sa mga magandang ginawa ng Pilipinas upang hindi pa mas lumala yung alitan sa gitnang silangan ay yung pagiging neutral ng Pilipinas sa alitan ng dalawang bansa. Okay. Hindi rin tayo pwedeng makialam gaano dahil mapapasama ang Pilipinas pag tayo ay nadamay sa nangyayaring war. Actually, damay na nga tayo dahil sa pagtaas ng mga nanlangis, no? Hindi lang sa atin, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. And then, pakikilahok sa global na pagtugon sa mga hamon. Nakikibahagi din ng Pilipinas sa mga programa at aksyon laban sa mga suliranin tulad ng kahirapan, climate change, at lalo-lalo na ng pandemya, no?
And then paglakas ng diplomatic ties sa ibang bansa. Napakalalim ng relationship ng Pilipinas sa ibang bansa sa pamamagitan ng kooperasyon at pakikipag-ugnayan sa loob ng UN. Ang pagiging kasapi ng Pilipinas sa United Nations ay nagbibigay ng maraming benefits mula sa tulong international hanggang sa mas malakas na boses sa mundo. Kasabay nito, mayroon ding responsibilidad ng mga bansa na makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat. Naintindihan ba, class? Meron ba katanungan, class? May tanong pa ba, class? Bago tayo dumako sa ating aktibidad? Kung wala naman na, paki-next na ang slide. Ayan. Isulat sa papel ang unang ideya na naiisip mo kapag naririnig mo ang Pilipinas sa UN. And then, isipin kung ikaw ay magiging ambassador ng Pilipinas sa UN, ano ang unang proyekto na gagawin mo para makatulong sa mundo. Meron lamang kayong 5 minuto, class, para sagutin ang ating activity. Pagkatapos ng 5 minuto, ako ay magtatawag ng 1 hanggang sa 2 mag-aaral upang i-share sa klase ang kanilang naging kasagutan.
Okay, class. Tapos na ang inyong 5 minuto. Maaari mo bang i-share ang iyong sagot, Rory? Sige, Tony, ikaw muna, Tony. Magandang araw po, ma'am. So, kung ako po ay isang magiging ambassador ng Pilipinas sa UN, yung unang proyekto po na gagawin ko para makatulong sa mundo is yung ano po, cultural exchange initiative po. Feeling ko kasi we all know naman po na napakayaman ng kultura ng Pilipinas. So, maganda na ipakilala ang kulturang Pilipinas sa iba't ibang bansa para mas mapalalim yung ugnayan at yung pag-unawa po. Yun lang po, ma'am. Tama, magaling at maganda ang iyong naisip na proyekto na gagawin mo, ne. Maganda din na yung kultura natin is makilala pa sa iba't ibang bansa at ma-share pa natin sa iba't ibang bansa dahil alam naman natin na ang Pilipinas nga ay mayaman sa kultura. Rory, nandyan ba si Rory? Maaari mo bang i-share ang sagot mo? Sa number 1 naman po yung sasagutin ko. So, ang unang ideya na naisip ko po nung narinig ko na part ng UN yung Philippines is that isa itong, kumbaga, masasabi natin, boses ito ng karaniwang tao. Kasi as we all knew, yung Philippines, it's a developing country po. And it's good to think that yung isang developing country is may malakas na paninindigan sa pagsali sa UN. And also, ang Pilipinas sa UN nga is nagsisimbolize siya ng pagtulungan upang matiyak po na bawat country is, or maliit man o malaki, is may pantay na karapatan and protection. Hey, magaling at iyong naiisip pag naririnig mo ang Pilipinas sa UN. Alikas nga sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin, no, class? So, meron pa ba tayong katanungan, class, sa ating naging talakayan ngayong araw? Yan. Kung wala naman na, class, ay maraming salamat sa inyong pakikinig at I hope meron kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw.